regular holiday National Heroes Day. Samahan niyo po kami hanggang alas 3 ngayong hapon at tabatiin na po natin. Kasama ko po sa aking kalawa si Chairman Toto Villarreal. Magandang hapon po, Chair. Magandang hapon, Donna, at magandang hapon sa ating mga manonood, tagapakinig dito po sa MTRCB Uncut at Happy National Heroes. Opo, National Heroes Day po. Yan, oo. At ito'y pagkakataon upang ating magunita ang kumbagay yung mga kabayanihan ng ating mga kumbagay nauna po sa atin at siguro yung realisasyon mahalaga po lalo na po sa ating mga kabataan na hindi ho natin nga ay ma-enjoy yung ating demokrasya ngayon, yung Tama. ating kung ano yung ating pamumuhay kung wala dun sa mga nagbuwis ng buhay noon. At it's also an opportunity para makita rin po natin na napakaraming uri po ng kabayanihan. Opo. Oo. Ika nga ay may tinatawag na may mga taong may mga heroic virtues. At sabi nga nila, minsan mas heroic pa nga yung hindi nakikita ng iba yung ginagawa. Ngunit yung dalawa nating kasama po natin sa MTRCB ay kitang-kita ang kanilang mga ginagawa, no? At papakilala ko po sila. Una po ay regular na po at dito po sa MTRCB Uncut. In fact, nung ako po ay high school, ay napapanood ko na ho siya. At kay Ate Lourdes, isang batikang film critic, patnugot, periodista, at siya ay manunulat at miyembro po ng manunuri ng pelikulang Pilipino. One of the longest-serving members of the board for 18 years at aktibo po sa aming mga media literacy at matalinong panonood campaign, si board member Mario Hernando. Mario? Salamat, Chair Toto. Magandang hapon sa iyo, Donna. Magandang hapon. Maganda at maulaning hapon sa lahat ng nakikinig at nanonood. Yan, no, sana po ay hindi ko kayo masyadong minsan kanina may flash floods ng konti sa Quezon City area. Kapag tuloy-tuloy ang pag-ulan. Oo, Malamig ang gabi ngayon, ha? Yan, naging romantiko pa si board member Mario Hernando. At bago ko ipakilala yung yung isa natin po ring guest po ngayon, isang maikli lang katanungan kay BM Mario. Alam mo yung nung naghahanap ng kumbagay translation kung ano yung MTRCB sa Pilipino, ang minsan naiisip ay ang ginagawa ay ang mga taga MTRCB ay manunuri kasi ang klasifikasyon ay panunuri. Panunuri 'yon. Panunuri 'yon. Ika nga ng aming board member na si Manny Boysing. Subalit BM Mario, ano yung pagkakaiba nung manunuri at yung isang board member ng MTRCB? Ang manunuri, yung nanonood sila ng pelikula para suriin, tignan kung anong halaga nito, kung anong kalidad. Whereas, ang MTRCB naman ay nanunuri ng pelikula para malaman kung ano ang age qualification ng mga anong tamang age sa mga bata. Yan, at saka, hindi dapat maghanap ng kalidad ang MTRCB. Age qualification lang. Oo, yun. Kung meron man kaming tinatouch upan na may aspeto sa technicality or doon sa kalidad, ay kung ito lang ay makakatulong doon sa pagkakaroon ng age appropriateness. Ika nga yung minimum kasi minsan ay nakakatanggap kami ng feedback. Bakit puro ganito na lang yung tema? Bakit ganito na lang yung mga eksena? Hindi ho namin job yon, no? Oo. At nakakatulong na kung napakagaling na isang pelikula na malawak ang vision at may sinasabing direktor, pero halimbawa gawin na nating marami itong tema na tungkol sa sexualidad o karahasan, nakatutulong kung maganda ang pelikula na imbis na makakuha ng X, pwedeng maka R18.
At doon naman po sa isa nating board member, siya po ay napaka-versatile, no? Pwede siya po siyang host, na nakita ko na ho siyang sumayaw, narinig ko na rin siyang umawit, at naging leading lady sa iba't ibang mga sikat na mga artista. At may mula rin po sa isang tradisyon, ika nga, ng public service sa kanyang pamilya. Board member Jackie Aquino Gavino. Thank you, Jackie? Chair Toto. And hello, Miss Donna. Hello po, good afternoon. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig. At masaya ako na tayo, maski holiday, Tama. tayo ay nagtatrabaho. Magkasama. Yan, oo. Maraming salamat. At bago ho natin i-remind sa ating mga listeners and viewers dun sa mga pwede nyong tawagan o kumbagay ma-access po kami. Yung meron lang pong isa nating deputy, si Attorney George Aquino, isang batikan na litigator at profesor sa Ateneo de Manila. Sabi nga ng kanyang mga estudyante, siya raw ang Harvey Specter of the Philippines. Yan, dun sa mga nanonood ng Suits, no? At sabi niya ay nakarinig siya ng ilang feedback tungkol doon sa ating infomercial, yung against violence, or yung hindi naman yung kumbaga ay kailangan na umaalala ang mga magulang if there's depiction of violence, most especially in television. At sabi ay medyo malakas raw yung dating dahil nga yung epektibo raw baka mamaya mapanood ng mga mas nakakabata. Thank you, Deputy Attorney George Aquino. At ang paliwanag na binigay po natin dyan ay actually addressed yun sa mga parents. And in fact, at ito gagawin rin ni Attorney George sa pagpapaliwanag sa kanyang mga kaibigan, na yung nasabing infomercial sa mga sinihan, meron ho tayong memorandum of agreement sa ating mga theater owners and operators na hanggang pag ang main feature po ay general audience, hindi ho pwedeng ipalabas yon doon sa mga gaps, doon sa mga trailer gaps. Hanggang PG and above lang. At kapag naman sa television, 9 p.m. onwards lang po pwede ipalabas yung nasabing infomercial, because yun precisely ay naka-address doon po sa ating mga magulang. So kung meron po tayong mga feedback, maaari po kayong magpahatid ng inyong mga mensahe sa pamamagitan ng Twitter at MTRCBGov o DZIQ990. Gmail po ay meron po tayong mtrcbuncut@gmail.com. Radio Inquirers text line 0920 837-9790. Ulitin ko po, 0920-837-9790. Ang hotline naman po ng aming Monitoring and Inspection Unit. Kanina nakita ko ay nagmo-monitor si Miss Jenny. Kahit na holiday po ay bukas po yung ating Monitoring and Inspection Unit. 0920 949-2460. Ulitin po natin, 0920-949-2460. At matutungyahan niyo po ang programang ito sa mahiwagang black box ng TV Plus, Inquirer TV Channel 16 and 18, at pwede rin po sa RCA at sa iba pong box na gusto niyo po, na wag lang yung box na nananapak, no? At pwede rin po through your Radio Inquirer mobile app. Opo, Yan, yan, yung meron mga po ako naka-smartphone. Yan, meron po tayo niyan. Opo. Oo, yun, no? Available po yan sa iOS tsaka sa Android. I-download nyo lang po Radio Inquirer na mobile app. Ayan, ang ating pong pag-uusapan ngayon, dahil ito pong buwan ng Agosto ay nagsagawa po ng matalinong panonood ang MTRCB sa dalawang barangay. Barangay Santa Lucia at Barangay Santolan. Pasig po ba Yes, ito pareho? oo, Ano? oo. Ay, Quezon City, yung isa, Oo. Santa Lucia. At ito kumbaga ay isang naging pangarap ng ating board, no, nung tayo po ay naging chair, na makakapag at sa pinaka grassroots level po ay umabot
ang media literacy. Kumbaga parang naririnig ko ngayon yung aming mga board member, isa dito si board member Marta Ines Dairit, na parating niyang sinasabi na aanhin, of course sa English niya sasabihin yun, okay, aanhin natin ang rating system kung hindi ito nagagamit ng ating mga kababayan. At kumbaga ay kung minsan ay doon tayo sa mga plush villages o minsan na posh posh o minsan naman sa mga eskwelahan, mga universities, etc. Minsan naman at mas nakakarami pa doon po tayo sa mga barangay. At napakahalaga po ito. At doon nga po ay sa mga barangay, doon natin makikita ang napakaraming kumbagay mga bayani. Ika nga, no? At noong ngayong Agosto ay una po tayo ay pumunta sa Barangay Santa Lucia dito po sa Lungsod, Quezon. Yan, no? Santa Lucia sa 5th District, no? At ng Quezon City at naging parte po ng nasa mga 150 participants, no? Yun, no? At hindi ho nagkita-kita yan dahil lang nakakita na lure ng Pokemon, no? Kundi ang nakita nila diyan ay si board member Mario Hernando. Baka may Mario Hernando monster na ngayon na makikita, no? So kasama si Attorney Noel Del Prado, ang isa po sa magiting namin na member ng MTRCB. Siya po ay isang guru rin ng Pilipino. Attorney siya pero guru siya ng Pilipino sa Ateneo de Manila. Of course, si Miss Jackie, si Ginoong Mario Hernando na magkikwento, ang co-chair ng aming Developmental Activities Committee, si Board Member J. Rivistir, at ang batikang manunulat na bihasa sa Ingles, sa Pilipino, at sa Kastila na si Miss Mara Lanot, no? Sabi nga po ng isa naming kasama doon sa empleyado sa MTRCB ay kumbagay makilala lang niya, makita lang niyang anino ni Miss Mara Lanot ay kumbagay pwede na siyang tawagin ni Lord. Yan. Yun, no? Tapos sabay pa nun nandyan si Pete Lacaba. Talagang tatawagin na raw siya ni Lord. At siguro gusto kong tanungin kila BM Jackie kung ano yung mga nangyari dito sa Santa Lucia High School. May mga photos yata tayo, no? Apo. Yan. Okay, BM Jackie. Oo nga, yung Okay. photos. Kami ni Mario ang nandun, no? At kami rin ang nandito ngayon. No? Ang natatandaan ko po, no, yung mga guro doon ay nagtutulong talaga sa MTRCB noon pa. And sila ay very active members po kami. Sila ng local regulatory council po namin. So sila ay very active, no. And ang gusto ko po ay sila po ay yung talagang parang nararamdaman nga nila kung yung kahalagahan ng ginagawa po ng aming ahensya. Hindi katulad kasi kami ay nakapunta sa iba't ibang mga eskwelahan, no. Ang napapansin ko medyo sila parang Required. hindi lang required but parang malapit sa puso nila, especially since sila ay mga magulang, ganyan. Yun. At hindi lang mga estudyante ang nandoon, meron mga magulang na sumali rin. Doon sa mga ating mga tagapakinig na hindi masyadong pamilyar sa sulok-sulok ika nga ng Quezon City, saan banda ang Barangay Santa Lucia? Santa Lucia, okay. Ito ay lampas, parang kami ay pumunta sa bandang Commonwealth or Congressional, basta doon. Okay. Malayo. Yung papunta na sa mga Tandang Sora? Yan. Yeah, medyo lampas ng sa may Batasan. Basta that area. Batasan area. Batasan area. Kasi Lampas nakita ko yung pa. eskwelahan yung Butch Francisco, yung pangalan ng building kanina dun sa Yan, picture. oo. Hindi ba yan si Butch Francisco ba Butch yan? Francisco Alan na. Butch Francisco. May May iba. alan ito. May Alan. Pero hindi siya Butch. Hindi siya yung Hindi siya kapitbahay si mo. Butch. Hindi si yung kapitbahay ko Showbiz na. Lingo. Kamukha ko daw. Showbiz Lingo. Yan, no? Yan sila ang alam mo yung may dalawa yan na mga kumbaga ay mga nag-host na mga sabi kong
pag nagiging guest nila ako, nagwo-workout talaga ako kasi pumuputok yung mga muscle, no? Oo nga. Sa Channel 7 si Butch Francisco nakasama ni BM Mario sa Manunuri at si MJ Felipe naman sa Si MJ, sa si kabila. MJ, di ba? Mm. Yan, may isang time na nag-sub ako sa kanya kay Ogie Diaz. Kaya nag-workout talaga ako nung hapon, no? Nag-ano ko ng mga biceps ganyan para ma-approximate naman. Pero of course after 2 days kumbaga nawala na yung mga biceps. So ito may mga napansin ko BM Mario, may mga nanay, Oo, may mga halo-halo bata, yung halo-halo, dumating. no? Oo. Ano ba yung mga tinalakay dito? Nakita ko si BM Mara ay may pinapaliwanag at ginawa ba dito yung tigre na naman? Meron, Oo. tigre yan ang kumbaga Signature. it never fails. Yeah. Talagang hit sa mga tao na Oo. nabubuhay ang loob nila na kasi siyempre minsan hindi mo mapipigilan na medyo mapagod ang mga tao o Mm-mm. siguro at tanghalin tapat, inaantok sila. Mm-mm. Pero pag nagsalita na si Jay Revestir Yan, ito at nakikita kinento sa na niya screen. yung kanyang tigre na Ah, na wake upper namin, talagang nabubuhay ang loob ng lahat at nagtatawanan, enjoy sila. Hindi ko namin i-reveal kasi baka proprietary yan, no? Ng ni Jay at Si saka ng BMJ MTRCB. lang. Subalit ang punto ng whole exercise na yan ay dapat ay maging alert tayo kung sino yung mga kumbagay pumapasok sa kamalayan ng ating mga kabataan sa pamamagitan ng media sa bahay. As dun sa isang forum nga na aming dinaluhan rin nila BM Mario sa Pinoy EduChild. At binabati ko sila Ginoong Ray Plata at Sosi Plata. Nagkaroon rin ng programa sa kabilang istasyon sa Radio Mindanao Network, no? Sila Ray Plata, Sosi Plata. At sinasabi parating tinuturo, hindi ba sa mga bata ay ating sinasabi, don't talk to strangers at wag magpapapasok nung kani-kanino Hindi lang sa kilala. bahay. Oo. Sa pamamagitan minsan ng entertainment na hindi pa age appropriate, parang nagkaroon ka ng unwelcome visitor, no? At sabi nga nila ay pati sa larangan ng musika, halimbawa na may explicit language na pumapasok, ay dapat alert ang mga magulang. And then iba't iba yung approach kasi pag nagti-teenager na and papunta na sa young adults ay mas rerespetuhin mo na yung kanilang freedom, ika nga, no? At ito nakita ko dito si Jay Revestir ay kasama pa si August at si Arnel, no? Yes, Chair. Idadagdag ko lang po, no. Yung iba pang mga katanungan, I know hindi isang beses, siguro 2 beses pa or 3. Yes. Talagang gusto nila malaman kung ano ang ginagawa. Kunyari, may mga lumabas sa telebisyon at ito ay kunyari kontra dun sa dapat gawin, kung ano ang mga punishment na binibigay natin. At kung meron man at kung gaano katagal, yung parang sila, paano naman yung nangyayari? Kunyari, yung mga sumasayaw na medyo sexy, ganyan. Gusto na malaman o yung mga pagsasalita na hindi masyadong maganda. Ayan. Ngayon na pinapaliwanag nga natin na ang isang umiiral sa atin ay yung self-regulation. At kadalasan ay dun sa pag mga series at may sample episode yan. At kumbaga ay ang may responsibilidad ay mismo yung programa. At pwedeng sabihin na yung medyo maanghang na salita na hindi naman na todong kumbaga ay nakakapag may pinsala sa dignidad ng tao ay pwedeng borderline o minsan yung sexy dance halimbawa sexy sa iba pero pag titingnan mo naka-stockings naman at malayo yung shot, no, walang pinagkaiba kung nanonood ka ng ballet. Yan ay part naman ng media literacy na pinapaabot namin. Subalit ang may sasabihin lang kasi ng MTRCB ito yung minimum pero diskarte ng magulang yan. Wala kami sa bawat bahay upang bantayan yung inyong mga anak kung anong kanilang papanoorin. Yun. At napansin ko, BM Jackie, iba't iba nagtatanong, may estudyante, may mga nanay. teacher, oo, di ba?
Very active yata tong taga Santa Lucia. Dito yata yung meron pang mga may kargang mga baby. Yeah. Yan. Na nakilahok at nakinig. Oo. Ayan. At doon makikita nating yung tawag nito, yung kahalagahan rin ng pamilya, kasi pamilya talagang ating ang target natin. At diyan umuusbong ang ating mga kabataan. And yung may mga dalabang mga baby pa. Yes. Hindi lang isa eh. Ang ganda niyan kasi alam nyo, yung ang mga bata hindi yan burden no. Dapat sineselebrate ang life, kung kaya't nakita ko na pagkatapos ng forum ay courtesy of the Iranian Embassy ay pinalabas yung Children of Heaven. Kumbaga yung kultura na pinapasok ng MTRCB ay hindi lang yung puro basot anti-child yan, hindi. We should have a positive approach na yung sineselebrate natin ang childhood. Yun. O may mga katanungan yata tayo, Ma'am Donna. Sige po, mamaya po dakuan natin yung mga katanungan at saka mamaya balikan po natin yung iba pang talakayan dahil nagsagawa din po ng matalino panonood sa Barangay Santola naman sa Pasig City. Oo, Yan, ang okay. tabayanan natin yung mga detalye kaugnay dyan. Commercial lamang po tayo. Magbabalik po ang MTRCB Uncut 2:33 ng hapon ng ating oras.